At doon nabanggit natin kanina, kapag ka sinabi ng Propeta Muhammad SAW, hindi magiging ganap ang iman, hindi magiging kompleto ang iman ng isang tao, yung susunod na sentence doon ay magiging obligado siya, magiging obligadong gawin or magiging mustahab o kaibig-ibig siyang gawin. Naintindihan? So, sabi ng Propeta Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi magiging ganap ang iman ng isang tao hanggat mahalin niya, ibigin niya yung mga bagay para sa kanyang kapatid. Hanggat mahalin niya para sa kanyang kapatid na Muslim yung mga bagay na gusto at mahal niya para sa kanyang sarili. Naintindihan? So, ibig sabihin, wajib, obligado na ibigin mo sa iyong kapwa Muslim, kapatid mong Muslim, kung ano yung gusto mo para sa iyong sarili. Naintindihan? Gustuhin mo yung mga bagay para sa iyong kapatid kung ano yung gusto mo rin para sa iyong sarili. Naintindihan? So, kung ito ay gawaing wajib, gustuhin mo sa iyong sarili ito at gustuhin mo rin para sa ibang kapatid mo sa pananampalatayang Islam. Halimbawa, kung gusto mong nakikita siyang nasa loob ng sala, kung gusto mo na ikaw makapasok ng paraiso, dapat gustuhin mo rin sa kapatid mo na makapasok siya ng paraiso. Kung gusto mo sa kapatid mo ng kabutihan dito sa dunya, kung gusto mo sa iyong sarili kabutihan sa dunya, dapat gustuhin mo rin sa kapatid mo ang kabutihan sa dunya. Hindi na yan? Kung gusto mong ikaw ay nasa tamang paniniwala, dapat gustuhin mo rin doon sa kapwa mo Muslim na nasa tamang paniniwala siya. Hindi na yan? Kung ipinagbabawal mo sa iyong sarili ang isang gawaing haram, kailangan ipagbawal mo rin sa kapatid mong Muslim yung gawain na haram. Hindi na yan? Ibig sabihin, kinakailangan kung ano yung gusto mo para sa iyong sarili, dapat gustuhin mo rin ito sa iyong kapatid. So lahat ito ay sumasaklaw sa paniniwala, sa mga salita, sa mga gawain, hindi din na mga mabubuti. Syempre, kung ang akida mo ay Ahlus Sunnah wal Jamaa, gusto mo yun, kailangan naisip mo rin sa kapatid mo na ang kanyang akida ay Ahlus Sunnah wal Jamaa. Naintindihan? Kung ayaw mo sa iyong sarili na mahulog sa bid'a, kailangan gustuhin mo rin sa kapatid mo na huwag siyang mahulog sa bid'a. Ibig sabihin, kailangan nating al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, mag-utos tayo ng mabuti at magbawal tayo ng masama. Naintindihan? So dito makita natin yung tinatawag na kahalagahan ng bagay na ito. Tayyib.